Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, dear brothers and sisters. Pastor Willan po at patuloy po tayo na sama-sama na manalangin at magpuri sa Panginoon. Welcome to our Wednesday prayer meeting and welcome to the Foursquare Church, San Juan City. Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat alam po natin na the Lord is leading us to build, amen, spiritual buildings, amen, for the benefit of the people that will last for generations. Napakabuti po ng Panginoon that He has given us, blessed us with all spiritual gifts in the heavenlies upang mabuild po natin through spiritual resources yung mga ipinagagawa po sa atin ng Panginoon. And when we talk about leaders, tayo po yon na mga anak ng Panginoon. So, alam natin na yung pag-build na ipinapagawa ng Lord sa atin ay hindi po natin ma-accomplish with our own strength, with our own might, amen, our own intelligence. Napakalaki po ng bahagi ng panalangin sa ating pong pag-build. Kaya, as we build spiritual buildings na ipinagagawa ng Panginoon, sama-sama po tating ipanalangin sa Lord ang kanyang kalooban at ang kanyang pagkilos as we build His spiritual projects. God is good all the time. Amen? And all the time He is good. Let's worship Him. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Lift it up, church. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest nights. You are close like no other. I've known you as my Father. I've known you as my friend, and I have lived in the goodness of God. Come on, lift it up again. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as my Father. I've known you as my friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful.
the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh Lord, your goodness is running after, it's running after me. Oh, thank you, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. With lifted hands, come on, sing it again. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness
turning within. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Come on, proclaim it. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let's sing the third stanza. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, you
They that wait upon the Lord shall renew their strength. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for the rest that you are offering to those who would come to you. Hallelujah. Hallelujah. Great is your faithfulness, Lord. We worship you, oh God. We worship you, Jesus. Great is your faithfulness, oh God. Great is your faithfulness, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your goodness. Lord, if you will just base your blessing based on our performance, none of us, Lord, will be blessed. All of us are undeserving, unworthy of your favor, Lord. Unworthy of your love. Unworthy, Lord, of your blessing. But thank you, Lord, for your mercies. Thank you, Lord, for your amazing grace. Hallelujah. Hallelujah. Every morning, God, your compassions are new every morning. Your compassion never fail, O Lord. Thank you, Lord. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa presence mo na lagi pong sumasama sa amin, Panginoon. Protecting us, leading us, blessing us. Hallelujah. Thank you, Lord, because you will continue to speak to us and give us direction, Panginoon, as we build your spiritual projects, O Lord. Thank you, Lord, for the spiritual resources and even for the material resources, Panginoon, even for ideas and people, Panginoon, na ginagamit po ninyo para po ma-build namin ang mga nais mo pong i-build namin sa aming generation. Father, we thank you for leading us by your Spirit. We continue, Lord, to recognize you and hail you as King. We continue, Lord, to submit to your Lordship. Guide us, Lord. Fill us with your presence, God. We bless your name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. And it's a joy po na makasama po namin kayo sa gabing ito. Thank you, Ate Tet. Excuse po. It's a joy to be with you. Sa mga workers po natin na kasama sa church, behind the camera, behind po sa ating sound system, sa ating live. At sa inyo po na kasama po namin ngayon sa inyong mga tahanan, wherever you are, papasok po kayo sa inyong work dahil night shift po kayo, o kaya naman pauwi po kayo sa inyong work. Thank you for joining us. At napakahalaga po nitong ating agreement o pagtitipon po natin every time po tayo ay nagpipray. So last Sunday we talked about spiritual building number 4, and that is spiritual school. Amen. Bago po yan, nagpapasalamat po ako sa pag-appreciate nyo po sa amin.
Yung mga gifts po, whether financial or material po, mga prayers po ninyo sa amin, or simply yung pagbati nyo po sa amin, pagkamay nyo po, ay sobra po naming na-appreciate. Yung narating po ng ating church ay hindi po mangyayari yun kung, of course, sa blessing ng Panginoon at syempre sa inyo po na talagang sumusuport po. At kaya po lumalago yung ating churches because nakita rin po namin yung pag-honor nyo sa amin as your leaders at kayo po ay sumusunod, nakikinig po sa amin. At nakita po natin yung blessing na meron po kayong godly leader na nangunguna at kayo rin po ay nagsasubmit, no? Nakikinig at nakikita po natin yung flow ng blessing ng Panginoon sa leader and yung brother and sister relationship natin sa loob ng church. It's working because nakita po natin yung love. At yun po yung siguro talagang winork out ni Lord sa atin, sa ating ikalawang taon, yung growing together in love. Ang dami pong inayos ng Lord sa ating puso, sa ating mga relationship. Kasi nakita natin na kapag hindi tayo united, meron pong mga indifferent spirit, o yung mga division, meron pong mga pagkakatampo-tampo, pagkakagalit-galit. Even our prayers are hindered. Kasi napaka-basic po na rule sa kingdom ng Panginoon na kapag tayo hindi nagpatawad, no, hindi rin tayo patatawarin ni Lord. So paano pakikinggan ni Lord yung ating panalangin kung nag-harbor tayo ng resentment, no, ng bitterness, unforgiveness sa heart natin? Kaya po, napakaganda po ng pagkilos na ginawa sa atin ng Panginoon sa first year natin, kung saan the Lord made sure na yung ating foundation ay ang salita ng Panginoon at si Jesus mismo. At sa ating pong ikalawang taon ay pinalalago tayo sa pamamagitan ng pag-ibig, no? To unite us sa isang direksyon ng Panginoon para sa atin. Kaya po, nung nakita ng Lord na tayo po ay nagkakaisa, maganda yung samahan po natin, yun po ang susi, yung teamwork, yung unity, yung loving one another, yun po yung ginagawa niya ngayon sa direction niya na inuutusan po niya tayo na mag-build ng mga spiritual projects. Kasi kung tayo po ay watak-watak, hindi ho natin magagawa ang proyekto ng Panginoon. Amen? Hindi natin yan magagawa. Kung natutunan na po natin na tayo po ay nagfo-flow together sa isang direction ng Panginoon, doon po natin ma-accomplish yung mga ipinagagawa sa atin ni Lord. Kaya, spiritual hospital, no, lagi niyong tatandaan yun. Yun po ay mga analogy, ha? Yun po ay mga analogy, and let us make it clear na mga spiritual buildings po yung ipinagagawa sa atin. But of course, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord at payayamanin tayo ng Panginoon, why not? Bakit hindi? Bakit hindi tayo magpatayo ng hospital talaga to care for yung pong mga may sakit, no? Tapos, yung mga wall, no? Flood control para po proteksyon ng ating bansa, no? Para hindi i-destroy ni Lord yung ating bansa at patuloy tayong mananalangin. Tapos yung ating spiritual lighthouse kung saan magniningning po tayo, tatanglawan po natin, liliwanagan po natin, iwawarn, iga-guide po natin ang mga tao papunta sa Panginoon. At yung spiritual school kung saan tayo po ay tinatawag ng Panginoon para magturo po ng salita ng Panginoon upang marami pang tao ang makakilala sa Panginoon. Yung simple nga lang po na matrigger po natin yung awareness ng tao sa spiritualidad nila. Kasi napakaraming tao po yung parang akala po nila ang buhay ay ito lang, yung physical lang, yung material na universe na ito. Akala nila ang buhay ay umiikot lamang. Ang kahulugan ng buhay ay yung mga material na bagay lamang. Yung mga kasiyahan lang o yung mga pleasure na meron sa sanlibutan, yun lang ang buhay.
Ang hindi nila naintindihan ay yung pong meron po tayong spiritual na bahagi. May component po na spiritual ang ating pagkatao at yun po ay hindi mamamatay. Merong pong reality ang life after death. Yun lang po ay yung bang magising po natin sa kanila, sa mga tao na merong spiritual life. No? May life after death. Para sila po ay maghanap, no? Magtanong, at sila po ay magsik sa kanilang sarili kung ano po ang katotohanan. At lalo na po kung sila po ay naghahanap na kung ano po ang katotohanan, maibabahagi po natin ang salita ng Panginoon na si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay, at walang makaparoroon sa langit, sa Ama, maliban po sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya dapat po tayo ay maging handa. Maging handa po ang bawat isa sa atin na gamitin ng Panginoon na tagapagturo. No? Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo na I desire that all of you prophesy. All of you prophesy. Kasi yung pag-prophesy na yun ay pagde-declare po yan. It's pronouncing the word of God. Yung pagpa-prophesy na yan, either merong pong ipinapakita ang Lord na gagawin siya, no? Meron siyang vision, meron siyang pangitain, meron siyang gagawin na ipinaalam sa atin. O kaya naman, ang prophecy ay yung sinabi na. Yung kanina, foretelling. Foretelling. Sinasabi mo yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Okay? At yung isa naman ay foretelling. Idideklara mo lang kung ano yung nasabi na, ano yung nangyari na. At lalo na sa banal na kasulatan. Kung ano na yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, idideklara mo. Sa maraming kadahilanan, ang mga salita ng Panginoon na yan, kapag tayo ay nag-prophesy, ang sabi ni Pablo, it edifies the one who hears. Diba? Kapag tayo ay nag-prophesy, ang makikinabang niyan ay yung mga tao pong nakakarinig. Kaya nga in context, kung walang interpretation ang speaking in tongues, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, if you speak in tongues, you are not speaking to man. You are speaking to God. You are speaking mysteries. Your understanding is useless. Kasi ikaw mismo na speaker, hindi mo naintindihan kung ano yung sinasabi mo. Okay? Pero sabi ni Apostol Pablo, the one who speaks in tongues edifies himself. You are strengthening, you are building up yourself. Ang nakikinabang yung speaker. Pero kapag tayo po ay nagpa-prophesy, kaya ang sabi ni Apostol Pablo, I desire that all of you prophesy. Bakit? Ang makikinabang kapag tayo po ay nag-prophesy ay yung makakarinig sa atin. And when they hear the word of God, either it's foretelling or forthtelling, nai-edify po sila. Nai-encourage po sila. Amen? Lumalakas ang pananampalataya nila. Merong direksyon na binibigay ang Panginoon. May pangitain na binibigay ang Panginoon. At ang salita po ng Panginoon ay napaka-powerful. It is alive. Amen? Sabi sa Hebrews chapter 4, na ang salita ng Panginoon, it is alive and powerful. At ang sabi rin po sa Isaiah, na ang salita ng Panginoon ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Kung papaanong ang ulan ay babagsak at didiligin niya ang earth. And it will cause the plants to bud. It will cause the plants to grow. It will cause the plants, no, para sila po ay maging fruitful at sila po ay maging pagkain ng mga tao. Ganon din ang salita ng Panginoon. Basta iyan ay lumabas na sa mouth ng Panginoon through His servants or through you, nagagamitin ng Panginoon to speak, to prophesy, to teach, to preach, no? Pag diniklara mo na ang salita ng Panginoon,
at na-release na po yan, kung ano po yung power na yon ng salita ng Panginoon, ay kikilos na po yun. No? At yun po ay parang ang ulan na didilig, magpapala doon po sa mga taong makakarinig nito. It will accomplish for whatever the Lord has set. No? Ano man yung purpose na inilagay ng Panginoon doon sa salita na yon, laman ng kanyang salita, ito po ay mangyayari dahil salita yun ng Panginoon. And when you are speaking God's word, no, hindi naman natin salita eh. Tayo po ay instrumento lamang. Tayo ay mouthpiece lamang ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon na i-declare mo, meron niyang buhay, meron niyang kapangyarihan, at kapag yan ay dineclare mo, doon yan mangyayari. Kasi hanggat nasa puso mo lang yan, hanggat nasa isip mo lang yan, andyan, na-encourage ka sa sarili mo. Nahawak-hawak mo yung mga salita ng Panginoon. Pero kapag yan ay nirelease mo na, binerbalize mo na, doon po natin ma-experience yung power ng Panginoon. And even God, di ba? Nakita natin sa pag-create niya ng sanlibutang ito, nagsalita siya, nirelease po niya yung word, and God said. So makikita natin yung pattern ng pagkilos ng Panginoon, and God said. Tingnan po natin sa Genesis. Ang Diyos ay nagsasalita muna. Okay? So una-una sa verse 3, sabi niya, and God said, let there be light. And there was. So magsasalita muna ng Panginoon. I-release muna yung word, and there was. Nakita niyo po? Kailangan sabihin natin, kailangan i-declare natin so that there will be and there was. Para kung ano yung sinabi ng Panginoon, katulad nun, let there be light, and there was light. Nagsasalita, nangyayari. Nagmamaterialize po kung ano yung sinabi ng Panginoon. So, ganun din po sa atin. As speakers of God, as mouthpiece of God, kapag diniklara po natin yung salita ng Panginoon, saka po yan mangyayari. Sometimes it may take time. May gap, no? May matagal bago mangyari, pero alam natin na hindi po yan sa time, no? Kundi abutin man siya ng matagal, ang salita po ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari. Kaya panghawakan po natin. Sa pag-build sa atin ng Panginoon ng spiritual school, napakahalaga po ng mga bibig natin bilang mga tagapagturo. Iba-iba man tayo ng level ng kakayahan sa pagtuturo. Kasi baka sabihin natin, hindi naman ako graduate ng EDOC. Hindi naman ako magaling magsalita. Pero the fact na nakakapagsalita po tayo, ay pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Kasi maaring yung mga magagaling, the Lord will use them sa arena ng level nila. No? Sa pagtuturo din sa kasing mga level nila na marunong na college graduate or mga sabihin natin talagang nakakaintindi, no? Educated. Pero meron ding level. Iba-iba pong level. So maaring sa level mo, sa kakayahan mo, doon ka rin gagamitin ng Panginoon. Merong pong ka-level mo na nangangailangan po ng salita, na kayo ay magkakaintindihan. Amen? Ganun po. Lahat po tayo ay po pwedeng gamitin ng Panginoon. Kahit nga po ngayon, yung mga mute, no? Marunong po sila mag-sign language. And there's a community po ng mga mute people na sila po ay nagko-communicate through sign language. Nagkakaintindihan po sila. Meron pong mga churches na may ministry sila to the mute. Even yung sign language is being used now by God to educate, no, yung ating pong mga mute people.
And even recently, nag-release po ng isang movie na sign language din po. Passion of the Christ or yung story ni Jesus Christ through sign language. Grabe po talaga ang ginagawa ng Lord, no? Wala nang, kumbaga makita natin yung pagkilos ng Lord na parang wala nang limit. Wala nang limit. Lahat po ay inaabot ng Panginoon. Even yung mga PWD, inaabot po ng Panginoon sa paraan na naintindihan po nila. So, sabi natin, ang enrollment is ongoing. Di katulad po ng mga school natin na mayroong pong school break, no? Nagbabakasyon po. Tapos magi-enrollment na naman. Pag nag-enrollment na, sabihin natin mga after few months, magsasarado na yan kasi na tuloy-tuloy na yung classes. Pero sa school ng Panginoon, wala pong hinto ang enrollment. Lagi pong bukas ang school ng Panginoon para sa mga taong gusto pong mag-enroll, gusto pong pumasok at matuto at makilala po ang Panginoon at matuklasan kung paano po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po, ang panawagan po ng Panginoon nung siya po ay naririto, nawa ito pa rin po yung i-echo natin sa mga tao sa ating kapanahunan. Let's go to Matthew chapter 11. Matthew 11, verse 28. Come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So ang panawagan ng Panginoon, ang invitation ng Panginoon na dapat ay pinopromote po natin. The invitation is still open. Take my yoke upon you and learn from me. Sabi natin nung Sunday, yung yoke na ito ay pamatok. No? Nilalagay po sa liig ng beast of burden, yung mga hayop na nagtatrabaho po sa field. Katulad po ng mga baka, mga horses, or donkey, na meron pong isang malakas na beast, tapos para i-train yung baguhan at mas mahina po na alalay, no? Na apprentice po na hayop, itatabi po yon doon sa old at sa strong na hayop. Para po maging synchronize po yung kanilang movement, lalagyan po sila ng yoke sa leeg. Ilalagay po yun ilalak po silang dalawa. No? Dito po sa leeg, may kahoy pong ilalagay. Para kapag naglakad po sila, sabay po sila. So ano man ang ginagawa po nung malakas na hayop, dahil siya po yung nakakaalam na kung ano yung trabaho sa field. In that way, sumusunod lang po yung mas mahina at bagong hayop. At natututo po siya sa movement, sa flow, no? Saan sila pupunta, natututo po siya. At ang pinakamaganda pa roon, hindi lang yung learning process, kundi yung pagpasan po ng burden. Siyempre, ito pong mga hayop na ito ay minsan naghahatak po sila ng karetela, naghahatak po sila ng wagon, kung saan nandoon po yung mga inaning mga crops, o kaya yung mga dala-dala ng mga farmers. Sa pamamagitan po ng yoke na yun, na kayo po ay nakakabit yung hayop na yun doon sa stronger animal. Hindi po papasanin mag-isa ng weaker animal yung load ng burden or yung burden ng wagon. Kundi dalawa po silang magtutulungan at syempre konti lang yung force ni nung weaker, ang mas malakas po at mas
malakas na i-contribute po sa paghatak o pagpasan po doon sa burden ay yung stronger animal. Ganun po yung picture na ipinapakita sa atin dito sa school ng Panginoon. Na si Jesus Christ po, sabi niya rito, I am gentle and lowly in heart. Wow! Ako po nung elementary ako, may pagkapasaway po akong estudyante. Kaya na-experience ko pong makurot ng pinong-pino ng teacher ko. Napapatawag po yung parents ko sa school. No? Ang Panginoon, grabe, no? Napaka-gentle. Sabi niya, learn from me. I am gentle and lowly in heart. Napaka-pasensyoso ng Panginoon. He will be patient with us. Alam mo yun, yung hindi ka sisigawan ng Panginoon, hindi sasabihin na, hindi ka ibubuli ng Lord na, ano ba, ilang beses ko na tinuro sa iyo na. Every time na nadadapa po tayo, every time po na nagkakamali tayo, andun po yung patience ng Panginoon. Bagay na bagay po doon sa inaawit natin kanina na they are new every morning. Yung mercy ng Panginoon, yung compassion ng Lord are new every morning. Grabe po yung... Kaya po yung schooling sa Panginoon is lifetime eh. Buong buhay po natin. Kasi hindi naman yan abuti ng isang buwan lang, isang taon lang, perfect na. Hindi nga tayo magiging perfect. Never tayo magiging perfect dito sa earth. Kaya nga mayroong process na glorification eh. May justification nung tinanggap natin ng Panginoon, tayo po ay ginawang righteous. And then habang tayo po ay lumalakad kasama ang Panginoon, may process na tinatawag na sanctification. Patuloy tayong nililinis, patuloy tayong binabago ng Panginoon. Pero pagdating po natin sa kabilang buhay, pag gumraduate na tayo, ang tawag doon glorification. No? Yung justification, pinatawad po tayo sa ating kasalanan, no? Yung sanctification, pinalalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa glorification naman, totally, we are being freed from the presence of evil. Wala na talaga. Wala nang kasalanan, wala nang karumihan sa buhay natin. Glorified na tayo. Yun, graduation na yun. Okay? So, nakita natin, it will take a lifetime po yung pagsunod natin sa Panginoon. Kaya mapansin po ninyo, kailangan lagi tayo nakakabit sa Panginoon. Lagi tayo mag-abide sa Panginoon. Very consistent po yun eh. Yung yoke na yun, kailangan willingly sabihin natin sa Lord, Lord, sige po, araw-araw, pagising natin, Lord, isusuot ko na po yung aking pamatok. Isusuot ko na po yung aking yoke at susunod po ako sa iyo, Panginoon. Dapat ganun po yung attitude natin everyday sa school ng Panginoon. Di po ba? Now the question is, kasi kung sino yung kapamatok mo, magagaya mo siya. Okay? Matututo ka sa kanya eh. Kung sino yung kayoke mo, if you are yoked with the Lord Jesus Christ, follow me ha, follow me in this. Kung ikaw ay kayoke mo si Jesus Christ, matututo ka sa Kanya. You will learn from Him. Makokopya mo siya, magagaya mo siya. Okay? So the question now is, sino po ang kayoke natin? Kanino tayo nakayoke? Magandang tanong po yun eh. Tingnan nyo nga po yung sinasabi doon sa Corinthians, na 1 Corinthians, na sabi niya, do not be equally yoked with the unbelievers. Ginamit din yung yoke. Do not be equally yoked with the unbelievers, for bad company corrupts good moral. Nakuha nyo po, i-compare nyo po yung verse na yun dito sa sinasabi ni Jesus Christ na
Take my yoke upon you and learn from me. Kasi kung sino yung kayoke mo, matututo ka sa kanya. Mga kapatid, minsan ang tagal-tagal na po nating Christian. Bakit minsan ang tatanong tayo, parang ang tagal ng transformation? The question is, araw-araw mo bang sinusuot yung yoke ni Jesus Christ? Araw-araw po ba nating pinipili na, Lord, susuotin ko na ang yoke mo because I want to learn from you? Gusto kong makita kung paano ka nagwo-work. Gustong makita yung ano yung power mo, yung paano mo buhatin yung burden ko. For my yoke, sabi niya, is easy and my burden is light. Kasi kung hindi si Jesus Christ ang kayoke natin, anong sabi po doon? At kung ang kayoke natin ay unbeliever, hindi mananampalataya, hindi sumusunod sa Panginoon, anong mangyayari? Yung term na kayoke na yun, no, yung yoke, maa-adapt mo yun eh. Doon ka matututo kung sino yung kayoke mo. Kaya anong mangyayari, sabi doon? Bad company corrupts good moral. Paano tayo matatransform? Paano ka matututo? Iba ang sinasamahan mo. Oh. Iba ang sinasamahan mo eh. Yung mga tao na wala po silang moral compass para turuan ka o ituwid ka o dalhin ka sa tamang direksyon. Oh. Imbis na pabuti yung buhay mo, imbis na mag-shine ka, imbis na ganahan ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang sinasamahan mo kasi yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Ang sinasamahan mo, you are being equally yoked sa mga tao po na walang takot sa Panginoon, sa mga walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya anong nangyayari? Ang nakukuha mo yung ugali nila. Pero kapag ikaw, equally yoked ka kay Jesus, ang makukuha mo yung holiness, yung righteousness, yung goodness. Yun na makikita mo kay Jesus eh. Wala ka namang makikitang mali sa Panginoon eh. Kaya kapag ka ikaw nag-immerse ka, napalapit ka sa Panginoon, at naging follower ka ni Jesus Christ, ang makikita mo, ang makokopya mo, si Lord. Amen? But if you are equally yoked sa mga hindi mananampalataya, kaya kayo rin yung mga nag-girlfriend, boyfriend dyan, winawarningan ko po kayo. No? Napakahalaga po nito sa pag-aasawa na hindi po kayo mag-aasawa nang hindi nyo kapanalig. Bakit? Kasi yun na nga ho yan eh. No? Kung ano po yung ugali nung sinasamahan mo, yun po ang makokopya nyo. Magiging conflict po yan sa inyo pong principle sa buhay. Magiging conflict po yan sa pagpapalaki nyo ng mga anak. At ang possible po dyan, kung hindi malakas-lakas ang pananampalataya mo, ikaw pa ang madala, pabaliktad. So mga kapatid, napakahalaga nitong ipinagagawa sa atin ni Lord na i-build natin yung spiritual school so that yung mga tao po ay maikabit natin sa Panginoon. Mayoke natin yung mga tao kay Lord so that ang makuha nila ay ang ugali ng Lord. Masundan nila yung purpose, yung plan ng Lord sa buhay nila. Kasi kung mananatili sila sa sanlibutan at ang patuloy nilang sasamahan ay ang mga taong makasanlibutan, ano ang maa-adapt nilang ugali? Yung mga makasanlibutang ideologies, makasanlibutang ugali, yung makasatanas na ugali, yun ang makukuha nila. Oh. What do you expect for people, from people na nandun sa sanlibutan? Do you expect them to be holy? Do you expect them to be righteous? They are equally yoked dun sa mga tao po na hindi naglilingkod sa Lord. Kaya alam nyo, kailangan mapanatili nyo, mag-adjust po tayo. Hindi tayo pinapalayo ng Panginoon sa sanlibutan. Hindi tayo inaalis ng Lord sa sanlibutan.
Nandyan tayo, nagtatrabaho tayo, kasama natin ang mga tao po na walang pananampalataya sa Lord. But do not be equally yoked with those people. Your purpose, dyan po, nakasama mo yung mga tao na yan, is to be a lighthouse. To warn them, to guide them. Hindi ikaw ang susunod sa kanila. You will be the good influence sa kanila at sila ang dadalhin mo sa Panginoon. Amen? Yan ang spiritual school. Dapat po, magdala pa po tayo ng maraming tao para sila po ay maiyok sa Panginoon. At ang makopyan nila ay ang holiness and righteousness ni Lord. So as we pray tonight, sa pag-build po natin ng mga spiritual building ng Lord, pag-pray po natin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ang pag-guide po niya sa atin. Ito po yung ating pong mga prayer concerns, and let us pray. Ito po, naku talaga naman, yung corruption po in the Philippine government, kung saan-saan na po nakakarating, no? Kung sino-sino po talaga yung napagbibintangan nito. Nakakaawa din po yung ating kapatid, no? Yung brother po natin sa Senado, talaga. hindi ho ito pagtatanggol sa kanya o kaya naman parang sinasabi natin na malinis po siya. Siyempre, para mas lalo nating mapatunayan yan, kailangan talaga dumaan sa investigasyon, dumaan sa hearing. Pero napapansin ko po, talagang siya po ang ginagamit na diversionary tactic eh. Parang talagang siya yung binubugbog ng binubugbog. Talagang pangalan niya lagi yun nandyan. No, kahit po napakalinaw na ako po, nag-observe po, nanonood po ako ng mga opinions ng lahat ng tao, kay pro ganito, ano man ang kulay mo. Ang liwanag na no? Dismiss na po yung kanyang case sa ombudsman. Pinipilit pa rin talaga. Pinipilit pa rin. Na sinasabi na nga ng mga justices na hindi na po pwedeng buhayin dahil magiging double jeopardy na yan. At malinaw naman po yung reason. No? Tampered po yung signature, tapos ibang party list yung nag-request. So, kawawa naman. Kaya sabi ko nga sana ilista lahat ng mga naninira sa kanya at kapag ka naabsuelto na siya, mag-public apology lahat ng mga taong yan sa kanya. So, ayun, lumabas na naman yung nila na kakasuhan na raw. So, ipag-pray natin na maging maayos po at lumabas ang katotohanan. At hindi lang yan yung mga pangalan na yan na lumalabas, kundi talagang mabuwag yung sistema ng korupsyon at talagang mapangalanan lahat ng mga taong involved. Hindi lang yung mga lumalabas na mga big na yan. Healing for the sick, yung mga may sakit po nating kapatiran or kapamilya nyo po, pag-pray natin yung healing. Yung mga church departments po natin, pag-pray po natin silang lahat, mga bago at additional na leaders. And we are excited na sa mga pagtungtong natin ng third year natin ay mas marami at mas malawak po ng mga departamento kung saan mas marami tayong mga ministries kung saan magagamit natin ang ating mga talento, kaloob, kakayahan para maglingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa-tao. Yung mga tribes po natin, pag-pray po natin. At yung mga baguhan po na umaattend sa atin, hindi ho tayo na si zero. Every Sunday po merong bagong dinadala ang Lord na sana po, nawa po ay patuloy natin sila makasama at maging part sila ng family natin. Evangelization ng San Juan City. Yung 7 pillars po ng society natin, yung 82 prospects po natin sa Project Andrew natin, Barangay St. Joseph Outreach, pag-pray po natin yung PVEP sa mga schools. Si Pastor Jonathan nag-reply po sa akin, tapos syempre hindi naman ako nakaloop dun sa email, yung pala na-reject na yung aming request doon sa superintendent. So, ang pinapakita sa akin ni Lord ay mag-build ng magandang relationship sa mga principal. Huwag mong nang ipilit kung talagang, kasi baka ipilit namin at ang nagre-request kasi si Jonathan na balikan namin si superintendent.
Pero as I pray, ang pinapakita sa akin ni Lord, dahil may mga kilala kaming principal at nagkaroon po ng reassignment, napuntahan po namin sila, bisitahin po namin yung mga principal at mag-build po kami ng relationship sa kanila. Yun po ang pinapakita sa akin ni Lord. And then, church discipleship system. Yung ating mga tribes po later on ay magpo-full blast po ito, yung ating discipleship system. Dahil ito na po yung ibinaba sa amin. Sa Metro Manila South District conference namin recently, ito na po yung ibinaba. Actually, advantage pa nga tayo dahil nauna na tayo. Si Chris Canlas po, si Reverend Dr. Chris Canlas, na nag-speak po sa atin sa vision casting, siya din po ang naging main speaker ng ating conference. So kung ano po yung itinuro sa atin dito sa church, yun din po yung diniscuss po niya doon. So isa pong pribilehyo na tayo na po ang nauna kaysa sa kanila. No? Kaya po, ibinaba na po ito at magkakaisa na po ang buong MMSD na ito po ay ipapatupad na sa mga simbahan. At isa po ang church natin sa magme-mentor po sa mga simbahan sa ating division. Kaya po maging handa po tayo, no? Na tayo po ay maging bahagi ng mga small groups na tatawagin po nating square group or mga tribes po natin. Sa darating po na November 8 ay meron po tayong retreat. Pupunta po dito si Reverend Dr. Chris Canlas para po ipakita, i-model po sa atin kung paano isagawa yung retreat. And then yung third church anniversary po natin, okay, meron po natapo tayong chairman at may steering committee na po tayo at ongoing na po ang planning. Actually po ang layo na nang narating. Grabe po, ang bilis po nila. Praise the Lord po sa Spirito ng Lord. Kaya sa darating pong November 16 ay anniversary kick-off na po natin. Abangan nyo po kasi yung mga merchandise po natin ay magiging available na po kaagad sa darating na November 16 at yung mga programa po at activities po na gagawin natin, talagang halos kompleto na po talaga kami. No? Yung may venue na tayo, may speaker na tayo, talaga grabe po. Almost done na po. Okay? So, let's get excited po sa November 16. Sama-sama po nating alamin kung ano po ang bagong direksyon ni Lord para sa atin. And then lastly, blessings upon our ministry partners, supporters, and givers. Pagpalain po silang lahat tayong lahat po ng Panginoon na nagsusupport sa kanyang gawain. So, sama-sama po tayong mag-pray at ano pa man po ang mga karagdagang direction ni Lord na pinapakita sa atin, let's just follow the Spirit of the Lord. Amen? Let us be led by the Spirit of the Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord Jesus.
the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord, for your goodness. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong Espiritu, Panginoon. And as we have spoken, as we have declared your word, Panginoon, Panginoon, ginagamit mo lang po kami, ang aming mga bibig, Panginoon. But it is your Spirit, O Lord, who helps us with our weakness, upang manalangin po kami ng naayon sa iyong kalooban. That we pray according to your will, according to your word. And as we have declared your word, your promises tonight, alam po namin, Panginoon, that your words will not return void. Hallelujah. But it will accomplish the purpose for which you have set it for. Father, we give you praise and we give you glory for everything that you have accomplished tonight. At salamat po, Panginoon, because in our spirit, nakakita po kami, Panginoon, ng mga building perspective na nakalagay, on this site will rise. Habang nililid mo kami, Panginoon, to build spiritual buildings, nakikita namin, Panginoon, yung mga karatula, yung mga building perspective na nakalagay, on this site will rise. At yun po, Panginoon, yung mga spiritual buildings na ipinagagawa mo sa amin. And so, Lord, open the eyes of your people. This is my prayer tonight as we end. I-open mo ang kanilang spiritual eyes to see yung mga building perspective na yon, Panginoon. Yung vision na tapos na, nakalagay dun sa mga tarpaulin na yon, Panginoon. Yung finished building, Panginoon. Ano yung itsura nun, Panginoon? Makita po namin in our spirit. Ano yung itsura ng mga building na yon ay pinagagawa mo sa amin. And we will act upon those building perspective. Magtutulungan kami, Panginoon. We will move as a team. We will work as a church, united, Panginoon, for this cause, guided by your Spirit, empowered by your Spirit, and blessed, Panginoon. Gagawin po namin ito, Panginoon. At makikita namin na ito po ay magiging pagpapala sa aming syudad, sa aming community, sa aming mga tahanan, sa aming mga opisina, sa aming mga business. Father, thank you for many people that will be blessed, that will be saved, that will be discipled through the spiritual buildings that you are allowing us to build in the name of Jesus. Father, I speak blessings to all your people, to the Foursquare Church San Juan City, Panginoon, for all these things that comes from you, that comes from your heart, that comes from your mind. We give you glory, Father. We give you praise and we give you thanks. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for joining us for our Wednesday prayer meeting. Magkita-kita po ulit tayo sa darating na Wednesday. The Lord bless you at sa darating po na Sunday. See you po.